mga ka-eats, day 3 ng aming Taipei, Taiwan trip. So sana na-enjoy ninyo yung day 2, yung mga kinain namin. Grabe, panalo yung food trip namin sa Nanjichang Market na legit. Tapos pwedeng family friendly rin kasi naka-stroller kami mga ka-eats. So ngayon pupunta kami sa Wulai. So may old street doon, tapos medyo mountainous at abangan ninyo yung mga kakainin namin at mga makikita namin doon dito sa day 3 ng aming Taipei, Taiwan trip. See ya! Lalakad na kami to the train station. Pupunta kami ng Wulai Old Street as minention ko kanina. So ang maganda talaga dito sa Taipei, Taiwan, malalawak yung mga sidewalk. Pwedeng-pwede, kasyang-kasya yung amin twin stroller. So kung kayo ay nag-hesitate na mag-travel with your kids, huwag nyo nang pag-isipan. Dapat isa to sa mga una nyong destinations with your babies, with your kids kasi sobrang family friendly, sobrang kid friendly. I-go nyo na, diba? Kailan nyo pa ita-travel yung kids nyo pag malalaki na sila, pag parang ayaw na nila kayo kasama. Diba? Ngayon na habang wala pa silang choice at gusto pa nila. So pag nag-go, Nakarating na rin dito sa may Ximending area. So sa labas lang ng Ximen Station, exit 6 or pwedeng entrance 6. Itong Taipei Rainbow Walk. Nakikita sa Instagram mga ka-eats at sa mga iba't ibang klaseng reels. Masarap mag-picture-picture dito at may mga dumadaan pa na sasakyan. So ingat lang kayo kasi baka kayo ay mabusinahan at mapagalitan. Pero sobrang lapit lang ng hotel namin dito. Isang tawid, mga 2 tawid lang, tapos diretso mahahanap nyo na or 3 tawid itong Taipei Rainbow Walk. Nandito na kami sa platform. So B3 yung pipiliin niyo pag pupunta kayo doon sa Wulai. So from Ximen Station, 11 stops daw sabi ni Walter. So medyo mahaba-haba siya pero okay lang kasi comfortable naman pag naka-train, tapos naka-stroller naman yung mga bata. Tandaan nyo, B3 level, tapos yung green line. Nakarating na kami dito sa Xindian Station. So mga 11 stops away from Ximen Station. Naghahanap lang kami nung bus number 849. Hinahanap pa namin, yun yung sasakyan namin papuntang Wulai. So may mga buses dito, paglabasin nyo, pero apparently hindi po yan yung mga buses na papunta doon or wala yung 849 na bus. Hanapin natin yon. Labas lang pala nung station, makikita nyo na rin yung bus stop na 849. So ito yon. Makita nyo sa kamay na yan, yung 849. So, pwedeng umupo dyan or pwede rin pumila na dito. Medyo mainit lang kaya mag-iintay sila Bianca muna sa tabi. So ito yung pila papunta doon sa bus 849. Mga ka-eats, medyo nag-fail tayo sa pagko-commute kasi punuan yung bus na 849. Pero pinakita ko naman sa inyo yung schedule, so kung gusto nyo agahan, pwede nyo agahan. Nag-decide na lang kaming mag-taxi. So originally, 695 yung fixed rate papunta dun sa pupuntahan namin. Pero sa galing ni Waltz makipagtawaran, since 2 taxi naman yung kukunin namin. So kaming family, Tan family, nandito sa isang taxi. 550 na lang per taxi yung nakuha namin. Hehehe.
medyo biyahilo yung ating trip paakyat. Puro zigzag ito mga kids. So, kung biyahilo kayo ay alalay lang kasi medyo pataas yung ating way. Pero ganda naman, very scenic. Maraming nature. So, puro puno, bundok. Mas mafe-feel nyo talaga na parang medyo turning back the clock tayo dito sa parang oldie vintage vibe talaga siya. Information Center, dito kami nagpa-drop sa aming reliable taxi driver na nahanap dun sa may bus stop. So, 550 na natawaran namin. From 695 naging 550 kasi dalawa yung taxi na kinuha namin. Tapos, siguro may tourist information center dito. Tapos, may parking kung meron kayong balak mag-drive. May nakikita akong Family Mart, may police station, at iba pa. So parang ang balak namin muna is maglakad sa Wulay Old Street para kumain. So according kay Walt, sa friend namin, yung Wulay ay ibig sabihin daw ay parang hot springs kasi marami daw hot springs dito mga ka-eats. Ang ganda nga, very scenic, parang very chill yung vibe. So excited na kami mag-explore. So, pagkagaling nyo dun sa may bandang police station, parang kakanan lang kayo banda, tatawid tayo sa parang maliit na bridge na ito at papunta na tayo dito sa parang old street dito sa Wulay. Napakaganda ng scenery mga ka-eats, gabi. So, parang may stream dyan, spring, tapos dito, so parang ang sarap mag-picture-picture at mag-video. So, according sa aking source ay yung tubig pala dun sa stream na yon, yan yung fresh water na pumupunta sa Taipei City mismo. O, di ba? Meron pa tayong patrivyang ganon. So, naglakad kami sa gilid. Meron namang walkway sa gilid para hindi tayo mabusinahan ng mga kotse dito. Street na to very similar sa Choufan, saka sa parang Shifan na mga old streets. So, iba't ibang klaseng food stalls, may mga maliliit na kainan, mayroon din mas malalaki ng konti, may mga drinks, tapos syempre may mga pasalubong din. Hindi mawawala syempre yung mga konting mga stickers, di ba, mga magnet, yon, mga pampasalubong natin yan. Syempre may ice cream, may dessert, at iba pa. Meron din pala mga local produce sila dito. Nakakatuwa kasi nga parang since old street siya, para kayong back in time dito sa Taiwan. Hello everyone! Hi! So na-reach na namin yung dulo ng Wulay Old Street. So may mga nakita kaming sausage, may almond jelly na sobrang bango, meron parang fried taro cake, meron mga jelly drinks, merong mochi, merong soy milk. Ang dami. Pero naghanap kami ng makakainan. So babalik ulit kami doon at sana makahanap kami ng makakainan dito sa Wulay Old Street. Nakapag-decide na yung aming family. So ito, dito tayo sa restaurant na ito. Pakihanap na lang, medyo lang siya, right after the bridge. Pagpasok ninyo ng Wulay Old Street, maganda dito, meron silang English menu. Tapos yun, makikita ninyo sa labas yung mga pagluluto nila. So yan, ito yung kanilang kusina. Yan yung kitchen, di ba? Hello po. Mas papasok na tayo. Papakita ko sa inyo yung menu mamaya. Ito yung loob ng restaurant nila, mga ka-eats. Very, homey. Simple lang, di ba? Walang kaarte-arte.
Dito naman tayo para kumain at para i-enjoy yung ating bakasyon. Kung saswertehin kayo at kung kasya kayo, pwede kayo kumain para sa table na ito. So makikita ninyo yung kanilang stream. Tapos ang ganda ng view, di ba? Sobrang relaxing. At ang maganda dito sa Wulay, mga ka-eats, parang less tao siya kaysa sa Shurfun at sa Chowfun. Eats, ang style pala dito is nakaset na. So per set, depende siguro sa dami ng ulam at sa dami ng serving. So meron silang 1-2, may 1-5, may 3,000, may 3,500. Ang in-order namin is 1,500 NTD. Ito yung mga kasama. So yung fish, yung shrimp, yung wild pork, baby bamboo, shiitake mushroom, white water snowflakes, fried eggs with shallot, tapos chopped chicken, tapos may kasama na rin house soup at may rice na mga ka-eat. So ito yon yung set na 1.5. Say hi. Elsa, say hi. Si umaacting pala siya. Opidi. Ay, ay, ay. Say Jibu. Apple. Let us proceed with the first song. Soup. Ito yung soup and rice. Pinagalo na namin. Very herby. Sarap. Ito yung chicken. Asa native chicken na steam. Medyo chewy ng konti, pero parang juicy pa rin niya. At I connect is yung kanilang pink shrimp. Sabi ko, sobrang cute. Pakita ko sa inyo. Parang hipon na 1x1 picture. Yeah, parang local version nila ng ano, nilasing na hipon. That's good. Yeah. Next na tatry ko is yung kanilang gulay. Ang tawag nila dito kanina parang translation is snowflake. Mukha siyang scallion, pero green siya. Wow. Crunchy. Garlicky. Tapos, very refreshing. Medyo mabinian to. Okay. Next is yung kanilang stir-fried shiitake mushroom. Umusok-usok pa. Harp. Stir-fried sa soy sauce. Very light. Very savory. Bagay na bagay sa kanin. Ang natitikman ko, hindi ko pa natitikman is yung kanilang fish at yung kanilang parang omelette. Tikman na yung kanilang omelette. I'll try to get through, okay? Ito. Creek fish. Mukha siyang tawilis. Sausaw natin sa kanilang parang white pepper. Okay, Mom Okay. will do it. Sarap. Parang tawilis. Malutong. Tapos, malaman. Galing. Pero parang, ito, sobrang favorite itong ano, quick shrimp niya. Panalo. Try din natin yung kanilang ano, You want some egg? We'll get egg. wild boar. Hold your phone. So ito yung wild boar nila. Thank you. Manipis yung pagkakahiwa. Stir fry din. May kasamang bell pepper. Sorry, kulang ako. Mm. I'll get that. Sorry. Medyo chewy din ng konti. Pero Here, Baba. very flavorful. No, that's
malakas yung lasa nung onion. Say, that's for you to eat. Sarap. Try ko yung kanilang omelette. Ito. Ayan. Sarap. You don't like. Kaya namin kanina, scallion pancake siya kahawig. Ano, very yummy. Scrambled egg na parang tinustan ng konti, tapos maraming scallion. That's good. So lahat ng in-order namin na to is 1,500 NTD. More or less, it's around 3,000 pesos. Kasi times 2. So pwede na, pang buong pamilya, good for sharing. Tapos ito yung bamboo shoot, last but not the least. Please eat your Habem. Yung cheese natin ng chicken. Hap. Kung big group kayo, punta kayo dito sa Gulay. Itry nyo itong restaurant na to. Set meal, 1,500 pesos. Panalo na, parang nadadamihan pa kami sa ulam at sa kanin. Pero ubos na. Wala na natira sa 1,500 natin na set. Nagdagdag pa kami ng isa pang serving ng kanin at ng isa pang serving ng gulay. After namin kumain dun sa restaurant na yun, ang sarap yung kung saan may set menu. Nandito kami sa tapat lang banda, meron parang pasalubong place na ang daming abubot. So para kayong ano talaga, old school, parang sari-sari store. May mga stickers, may magnets, may laruan, may parang mga pagkain din po ata. So kung gusto niyo mamili, after niyo kumain or after niyo mag-ikot dito, pwedeng pang-alis sa kids, pwedeng pampasalubong, puntahan niyo tong shop na to. Hi Didi, say hi Diko. Hi! Hi! Is someone there? Kami dito ng parang masachi yung tawag sa kanya, kung di ako nagkakamali. Meron silang black sesame, merong peanut, at merong taro and red bean. So ginagawa, freshly made by hand. Okay? Tapos yan, i-roll nila sa kung anumang crushed na ingredient. So, ang pricing niya is parang 15 per piece. Tapos, kapag 12 yung bibilihin ninyo is 120. So, yung 120 na yung binili namin. Ito na yung assorted na masachi. So, kung ano man yan, malamang iisa sa kanila, mamaya malalaman natin, ipapakita natin sa inyo. Okay, try ko na yung una. Feeling ko, peanut yung laman. Tingnan natin. Meron siyang crushed peanut inside. Tapos sobrang chewy at ang lambot. Pero hindi siya masyadong matamis. Ang sarap. Ito naman, yung next. Ito yung red bean. Tapos yung coating ng masachi, parang milk powder. Very natural yung flavor ng red bean. Tapos may mga red bean bits pa siya talaga. Ito yung black sesame sa loob. Yung powdery din. In-expect ko parang paste yung laman. Pero yan, parang powder. Hindi ko lang masyadong malasahan yung black sesame flavor. Sakto lang. The last one. Ito yung taro paste. Tapos, coated siya with desiccated coconut. Pinaka-favorite ko sa apat na to is yung peanut. Kasi lasang-lasa mo yung peanut flavor, tapos ang lambot ng texture ng masachi nila. So, try nyo to pag napunta kayo dito. Nakita nila Walls itong stall na ito ng mga iba't ibang klaseng milk.
概念。 So, meron 因为 silang 我跟你讲哈， adlay, 它的差别性就是这个的重量 meron 比较重 silang black sesame, 杯的，只是有关 meron silang almond milk, 用这个称的，其实就 at meron silang barley. 打开来， Tapos, naka-powder siya. 可以放冰箱。 Pwede nyo bilhin as pasalubong or pwede nyo bilhin as drink. So, parang 55, 55, and 70. Tikman ko na yung kanilang almond milk. Oh, wow, grabe. Purong-puro. Lasang-lasa mo yung almond. Hindi siya masyadong matamis. Siguro kung gusto mo matamis, lagay mo ng asukal. Pero kung gusto mo bumili pang pasalubong, isang can 450 NTD. Pwede na. Galing doon sa ating milk shop, pwede nyo i-shoot yung river. Stream ako ng stream kanina. So, stream ba to o river? Paki-comment na lang sa comment section down below. So, yan. Yan daw yung sabi ng friend namin, ito daw yung tubig na dumadaloy na pababa ng Taipei City. Grabe, ang ganda. Napaka-relaxing. Tapos kung titingnan niyo yung architecture ng mga bahay, parang halata mong luma na talaga. Pero, ang ganda ng lugar. At ang maganda nga dito mga kaits, inulit-ulit ko, maganda siya, tourist spot siya, pero hindi siya as crowded as yung mga Jufan at Shifan, di ba? So at least pag nagpunta kayo dito with your family, lalo na may mga anak kayo, maliliit pa, mas chill dito. Relaxing talaga. After ng short walk, paakyat, medyo mataas din siya at nakakahingal. Maraming salamat kay Walter sa pagbubuhat ng aming pin stroller kasi buhat namin yung kambal. Tapos dito na rin kami sa Wulay Station kung saan sasakay kami nung napaka-cute na parang maliliit nilang train dito mga kaits. Ang tawag dito ay Wulay Log Cart. 50 one way, 30 naman ang one way kapag ka-special. So, 30 pag bata, tapos 50 kapag adults. Hello! Nakasakay na kami dito sa Wulay Log Cart mga kaits. So, ang ganda, ang cute. Kasi ang cute ng kulay, parang pastel colors. Ang napunta sa amin is kulay green. Tapos may enjoy namin yung scenery dito sa Wulay. Sobrang ganda, excited na excited kung kasama kong si Sage. Agad na, 50 lang per adult, tapos 30 kapag grade school age na mga bata. Pero parang 6 and below, free pa po mga kaits. So pag nagpunta kayo dito sa Taipei, Taiwan, make sure na bisitahin nyo itong Wulay at itry nyo yung Wulay Log Cart. Nandito na kami sa may dulo. So, yung dulo niya parang doon sa may waterfall. So, the waterfall station. So, 50 one way, 50 rin pabalik. So, makaka 100 kayo per adult. And then, 60 naman yung, 30 naman, bale. So, 60 yung kapag balikan ng bata, 7 to 13 years old. Ang importante nyong malaman dito ay sarado sila ng first Tuesday of every month. So, wag po kayong pupunta dito sa Wulay Log Cart kapag kayo ay nataon, no? Nagpunta sa Taiwan, huwag kayong pupunta ng Tuesday dito kasi
sarado po sila at madi-disappoint lang kayo. Meron din palang mga iba pang makikita dito aside sa waterfalls mga ka-eats. So pwede rin kayo mag-shopping. At meron din silang museum dito nakalagay. Wulay Forestry Life Museum dito sa likod ko. So kung gusto niyo pumunta, open sila everyday from 9 a.m. to 5 p.m. So kung gusto niyo rin mag-cable car, meron din daw cable car dito. Siyempre meron din mga restrooms at bilihan ng pagkain at inumin. So kompleto talaga and very tourist friendly. Yung aming mga stroller ay iniwan lang namin doon sa unang station. Babalikan na lang namin kapag pauwi na kami. Hello mga kids, nandito kami ngayon sa parang night market area na dito sa may Ximending. Pag nakita ninyo may mga nagpe-perform sa gitna. So dito yung banda and ang haba ng pila sa mga stalls. Usually si Hotstar. Tapos meron dito isang sikat na stall kung saan nagbebenta sila ng oyster cake. Masarap daw yun, try namin mamaya. Tapos may mga stalls na nagbebenta ng fried rice, radish cake. Tapos syempre meron yung mga claw machine at meron din mga toys at pasalubong, pati mga Japanese restaurant. So, titingnan natin kung mamaya kung anong makakain natin. Kapit na matapos yung order ko, so yan na yung scallion pancake. So lutuin na nila yung egg, scrambled egg na may corn kernel. Tapos ito na yung ham. So siguro mamaya pagsasama-samahin na lang yan para mabuo yung ating in-order na flaky scallion egg pancake roll with ham and corn kernel. Ito na yung in-order ko na scallion pancake na may ham at corn omelette. Tapos may pinahid pa na sauce. So hindi ko na pinili yung spicy kasi para matikman ni Bianca at ni Bini. Oh. Sarap. Lamis. Kailangan food lang. Flaky nga talaga. Tapos Maraming tao. crispy yung labas. So much people here in the market. Hot yung egg. Kasi yung corn parang nagbibigay ng crunch at sweetness. So much people. Yung ham medyo manipis lang. Wait, stay here. 70 NT dito mga kids. Yummy, di? Yummy? Yummy. How about mommy? Mommy will try also? Wow! Hot? Let us proceed with the further sauce. Hello mga kids, nandito na kami ulit sa Cho Hotel 3. Nagstay kami sa lobby area kasi pwede kumain dito
para free na rin yung drinks namin. So, kumuha kami ng Coke Zero. Baka naman, Coke. Tapos, nag-order kami ng braised pork rice with egg and oyster omelette tapos radish cake. Yun yung dinner namin, mga ka-eats. Let's eat. Tikman ko na itong oyster omelette. Ang sarap ng sauce. Here, I'll give for you. Parang nasang hoisin sauce. I'll put here, Wait, Mama. Na medyo mas matabang. Na mas malabnaw. This is yours. Tell me if you want more, ha? Puro oyster talaga. Mas gusto ko dito yung gooey texture. You're welcome. Mas medyo may konting crunch Tell Mommy if you want. from the veggies. Sarap. Ito naman yung braised pork rice na sikat talaga dito sa Taiwan. Sarap. Nasang white pepper. Parang medyo sweet yung soy sauce. Mas feeling ko parang meron siyang mushroom. Parang hindi lang masyadong maanis. Hindi na masyadong maanis. So, ang ganda yung texture ng mushroom. Tapos, mayroon din itlog. You wanna see it? For that added protein. Muntik magkalimutan. Hindi pa pala tapos yung ating araw ng pagkain dahil ito pa yung binili ni Waltz na crispy donut na pinipilahan talaga. Muntik na magkaubusan kanina, buti siya na yung next kasi medyo matagal pa yung pag-iintay para maluto yung ibang batch ng donuts. Titikman natin. Oh, wow. Say Mm. say di. I mean, here's... Crispy nga talaga. Parang may milk powder. Pero grabe. Ang ganda ng chew. Yung donut. Airy, chewy. Mas light. It's very crunchy, like what Dad said. And I like the milk powder. I think so. It's really good. That's good. Kaya pala pinipilahan itong mga kids. So, 40 isang piraso. Tapos, 3 for 100. At ito na. Dito na nagtatapos yung ating Day 3 dito sa Taipei, Taiwan. Maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy ninyo yung aming day. Medyo bumiyahe kami outside the city. Tapos bumalik kami. Tapos nag-konting food trip sa Wulay. Diba? So marami kaming nagawa rin today na hindi pa namin napupuntahan talaga dito or nagagawa sa Taipei, Taiwan. Abangan ninyo yung gagawin namin sa Day 4. Maraming salamat sa panonood. Until next time, bye-bye!